Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ayan. Bati nga po yung ating katabi. Good morning, my brother, my sister. Ayan. Isang gandang umaga na naman po ang bigay sa atin ng Panginoon. And I believe this past week indeed God has moved mightily sa atin po mga buhay. Amen po ba? Sino dito ang galing sa work ng buong linggo? Ayan. Sa mga galing sa school, yung iba natin mga member, I think may mga classes sila hanggang linggo. And we are blessed because we are here and we are here again to study the Word of God at katagpuin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba siyang masaya? Tanungin mo naman siya, masaya ka ba? Masaya naman. Slight lang. So, tinanong ko po ito kasi the topic for today is, it has something to do with happiness. Ayan. And also, it has something to do with wealth, with money, ayan, with treasure. Ayan. Excited na po ba tayo? Ayan. So, ang topic po natin for today is laying up treasures in heaven and following God. Pag pinag-uusapan po natin ang yaman, ano po yung unang pumapasok sa isip natin? Kayamanan. Since we are human, tayo po ay mga tao lamang. Ako man din po, pag sinabi pong kayamanan, ang una ko pong naiisip ay pera. Ayan. Mga ari-arian, mga sasakyan, bahay, lupa, at iba pa. And I think this is a very timely topic because the following mga news na naririnig po natin ay sadyang nakakaabala, nakakaalala, and it is good that we will be reminded today on tayo ba, tanungin mo sa sarili mo, ako ba ay handa? Tanungin mo ngayon sa sarili mo, handa ba ako? Handa na ba ako? Because God will remind us today, are we really storing treasures? Nakapag-ipon ba tayo ng mga kayamanan na karapat-dapat or treasures na hindi maaagaw ng kahit sino man or the treasures na hindi masisira pagdating ng araw? So, ang topic po natin is a series, part po siya ng series ng ating Do Not Covet. So, commandment number 10. So, yung pong full title natin actually is Do Not Covet, Do Not Worry, Lay Up Treasures in Heaven, and Follow God. So, feeling ko hindi siya kasya, kaya yung last lang na ilagay. And personally, nangusap po sa akin ang Panginoon sa topic na ito because of recent news din, mga lagay-lagay sa buhay ko. And I believe that today ay mangungusap din ng Panginoon sa atin. Saan man tayo nanggaling, ano man yung mga pinagdadaanan natin. Excited po ba tayo? Amen. So, sabi ko kanina, it talks about money. It talks about wealth. It talks about greed, covetousness, worry. Of course, it also talks about happiness, comfort, and satisfaction. So, basahin niya po natin ang ating mga Bible in Luke chapter 12, starting from verse 13 hanggang verse 33. Luke chapter 12, starting from verse 13 hanggang 34. Ayan, basahin po natin. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. 14. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do since I have no room to store my crops? Yun po yung problema niya.
And he said, I will do this. Okay, sabi po niya sa kanyang sarili, I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Verse 20, But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Then he said to his disciples, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than birds? And which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. 30, For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. 32, Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. And in verse 33, Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. And finally, for where your treasure is, there your heart will be also. So mandali po tayo manalangin. Father God in heaven, we thank you for your word. Maraming salamat po for giving us another day to be with you, to rest, Panginoon, sa iyong presensya. And Father God, we just ask, Lord God, that you shower us with your spirit of understanding, O God. We pray, Holy Spirit, that you move mightily, O Lord, sa aming pong kalagitnaan, Lord God. Ipakita mo sa amin, Lord God, the things, the hidden things in our hearts, Panginoon, the greed and covetousness, Panginoon, kung meron man kami, Lord God, reveal it unto us, Panginoon, and rebuke us of this. Father God, we just pray na sana po ay ma-receive namin ang maming portion for today. Give us an open heart and open mind, O God, and may this seed, Panginoon, this word, grow, Panginoon, sa aming po mga buhay. In Jesus' name, this all we pray. Amen. Today, do not covet, do not worry, and lay up treasures in heaven and follow God. So sabi ko nga po kanina, this is a part of our series pa rin. Commandment number 10, do not covet. Okay. So proceed na po tayo agad sa point number 1. Ayan, pasensya na po, wala tayong outline ngayon kasi hindi po tayo nakapag-print. But meron po tayo sa TV. Ayan. Do not covet. Sabi po ng point number 1. So, balikan niya po natin kung ano yung mga nangyari sa verse 13. Luke chapter 12, verse 13. Nangyari po ito nung si Jesus ay marami siyang mga followers around him at siya po ay nagtuturo. Now, all of a sudden, may isang lalaki doon sa crowd. Ang sabi niya, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Okay, so yun po yung sinabi niya kay Jesus. So ano pong sagot ni Jesus sa kanya? In verse 14, sabi ni Jesus, Man, who made me judge or an arbitrator over you? So, sabi ni Jesus, bakit ako? Bakit sa akin ka lumalapit para i-divide yung land? Okay, saan po ba tayo lumalapit kapag may kailangan tayo? Depende siguro sa kailangan, di ba? Kung kailangan mong magpa-doktor, syempre, lalapit ka sa doktor. Hindi ka naman pwede magpa-doktor sa abogado, di ba? Baka ibang doktor yon. Baka illegal yon.
Okay? So, sabi ni Jesus, bakit sa akin ka lumalapit? And pansinin po natin, itong taong ito, nung lumapit siya kay Jesus, parang very out of the blue yung kanyang request. Okay, andun si Lord. Ano yung dapat mong tanungin? Lord, paano ako masisave? Anong kailangan kong gawin? Yun siguro yung mga tanong niya dapat. Pero ang sabi niya, Lord, i-divide mo yung aming inheritance. Okay? May lumapit na po ba kay pastor at sinabi, Pastor, i-divide mo nga yung titulo ng lupa namin. Wala pa naman, pastor, no? So, para bang sinasabi ni Jesus, you are barking at the wrong tree. Hindi ako ang dapat mong lapitan. And this man, kung papansinin po natin, ang kanyang nakikita, his eyes are only towards his inheritance. Yung kanyang mana. Doon lang siya nakatuon ng pansin. Hindi kay Lord, hindi kay Jesus, but towards his inheritance. Now, Christ, Jesus, though He has given the authority, hindi po siya yung sinabi niya, sige, i-divide ko yung inyong lupa. But Christ does not meddle with civil matters. Okay? So, ang sabi niya po in the following verse, in verse 15, and He said to them, take heed and beware of covetousness. All of a sudden, sinabi niya, beware of covetousness. Mag-ingat daw tayo sa covetousness. Now, let us first define ano nga ba ang covetousness. Nung nag-aaral po kasi ako, nababasa ko yung word na covetousness, covet, and then all of a sudden merong greediness. So, nag-research po ako, ano bang pinagkaiba ng greed sa covetousness. So, ang covetousness daw, this is wanting something you do not have. Okay? Na especially nakikita mo siya sa ibang tao. Okay? Pag may nakita kang bagong gadget sa iyong kapitbahay siguro, sa iyong kaibigan, you have that desire na magkaroon din ng ganon. At gagawin mo lahat, magkaroon lang ng ganon. Okay? That is covetousness. Hindi lang po ito sa mga bagay, pati po sa mga tao. Nakita mong may jowa, yung kaibigan mo, so you covet. Gusto ko rin ng jowa. At yung masama, gusto ko yung jowa niya. Ganun. Gusto ko yung asawa niya. Do not covet, sabi doon. So, this is covet. Ang greed naman po is you want more. More and more and more and more. At sometimes, yung mga gusto mo, hindi mo naman talaga ginagamit. Hindi mo naman kailangan. Okay? Sino dito ang may mga koleksyon na napakaraming damit, napakaraming sapatos, gusto mo pang dagdagan, pero hindi mo naman ginagamit actually. Mag-ingat po tayo dahil pasok po tayo dun sa definition ng greediness. Okay. So when we talk about covetousness, ang pinagmumulan po nito is selos at inggit. Okay. Ito po yung pinagmumulan ng covetousness. Ang greed naman po is makasarili. Pagiging makasarili. You are being selfish, gusto mo sa'yo lahat, kahit hindi mo naman kailangan. Pero gusto mong magkaroon. That is greed. In the Bible, especially in the New Testament, the word greed sa salitang Greek is pleonexia. Okay, yun po yung Greek word niya. And since the New Testament is written originally in Greek, isa lang po ang ibig sabihin ng covetousness and greed. Pleonexia. Yun lang po. Kaya in the Bible, habang nag-aaral ako, kaya pala ginagamit siya interchangeably kasi same meaning lang pala siya sa Bible. So, it falls in the same consequence kapag tayo po ay nahulog sa kasalanan ng covetousness and greediness. So, it is a selfish desire na meron po tayo na magkaroon. Inggit, at syempre, kahit hindi mo naman siya kailangan, gusto mong magkaroon. And Jesus, nung lumapit sa kanya yung lalaki, alam niya the intent of his heart. Bakit sa akin siya lumalapit? Okay? May mga officers naman sila nung panahong yon. May mga naitalagang authorities to divide the land. Siguro may mga geodetic engineers na noon na pwedeng mag-survey nung i-inherit nila, di ba? So, doon dapat siya lumapit. Pero siguro hindi siya in-entertain, kaya kay Jesus na lang siya lumapit. Ayan.
And bakit niya sinabi ito? Because He knows the intent of the heart of the man. Most of the scholars believe na itong tao pong ito is a second son. Okay, hindi siya yung panganay. Okay, so in the rules po ng Israel kasi, pag panganay ka, yung iyong mana is the double portion. Tama po ba? Amen? So ang gusto niya, dapat patas. Dapat half-half. 50-50 dapat ang hatian. So ayaw niyang mapunta yung double portion sa kanyang panganay na kapatid. Now, what he seek is not a lawful desire, but a sinful desire to have more than what is allotted to him. Okay, so yun po yung napansin ni Jesus. That's why He said, take heed and beware of covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Doon pa lamang po sa sinabi niyang yun ay talagang sa akin, personally, ay nangusap ng Panginoon, ang buhay pala natin ay hindi base sa mga bagay na meron tayo. Tanongin mo nga yung katabi mo, marami ka bang pera? Rich ka ba? Marami ka bang ari-arian, mga damit, mga gadgets? Okay, sabi ni Jesus, ang buhay daw natin hindi siya nakabase sa mga to. Does not consist, in other term is, does not depend on the abundance of things he possess. Hindi dahil marami kang sasakyan, marami kang titulo ng lupa, marami kang pera, hindi ibig sabihin na yung buhay mo is something na nag-glorify si Lord or something na natutuwa ang Panginoon. And during this talk, sa taong ito, ang Panginoon ay nagsabi ng isang parable. Okay, basahin po natin ang parable na ito in verse 16. This is the parable of the rich fool. Kung papansin mo natin sa mga Bibles natin, the parable of the rich fool, sabi po dyan. So sabi niya, basahin po natin, then he spoke a parable to them saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. 17. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So dyan muna tayo. So in a certain place, there was a certain rich man. So meron siyang lupa, meron siyang ari-arian, and during that time, marami siyang harvest. Okay, dumating po ba sa buhay natin ito, yung sa isang taon, mas marami kang nakitang pera, nakitang mas marami kang na-acquire na assets, kumbaga, during this year. And this man, nangyari po ito sa kanya. Pero ang naging problema niya, ayan, gusto mo bang problema to? Saan ko dadalhin? Ang dami kong pera, ang dami kong ari-arian, saan ko gagastusin? Nakakaasar. Naranasan na po ba natin itong problemang to? Ang dami ko naman pera, ano ba yan? Ganun. Sahod na naman, ano ba yan? Ganun. So ito po yung problema niya. What shall I do since I have no room to store my crops? Hindi na siya kasya doon sa storehouse. So problema niya, saan ko dadalhin yung aking mga extra na harvest? So sabi po nito, in verse 18, magpatuloy po yung parable. So he said, I will do this. Ito ang gagawin ko. I will pull down my barns and build greater, and there I will store my crops and goods. And verse 19, and I will say to my soul, soul, you have goods laid up for many years. Take your ease, eat and drink and be merry. Verse 20, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Nung una ko pong nabasa ito, sabi ko, parang harmless naman siya, di ba? Ano bang masama doon sa pag-iimbak? Ano bang naging kasalanan ng mayaman na ito? Bakit siya tinawag na fool ng Panginoon? And I believe na tayo man din po, bakit kaya? Tinatanong niya sa sarili niya, ano bang masama sa pag-iimbak? Ano bang masama sa pag-iipon? At ano bang masama sa
bibuild ng mas malaking storehouse. Okay? So yun po yung pag-aaralan natin. Isa sa mga pag-aaralan natin today. And I believe the Lord wants us to teach us what is the danger of being greedy and being covetous. So Jesus knows the heart of the man. So nung nagtanong sa kanya, the man covets his brother's inheritance at meron siyang greed sa kanyang puso. Kaya niya sinabi, take heed and beware of covetousness. So, ang sabi ni Jesus dito sa parable is that, Fool, this night your soul will be required of you. So iniisip ko sa buhay natin is that, sa dami-dami ng mga trabahong in-acquire natin, sa mga yaman na in-acquire natin, darating yung panahon na sasabihin ng Panginoon sa atin, it's time. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ayan, siguro hindi pa tayo handa. Lahat tayo gustong pumunta sa langit, pero ayaw mauna, di ba? Sino gusto mauna? Wala naman siguro. So, the warning that, the first one na gusto ko pong maintindihan natin dito sa parable is that the man, he receives a blessing that did not cause him to give thanks, pero naka-receive siya ng blessing that caused him to worry. Okay? Nung na-receive niya yung maraming harvest, imbis na magpasalamat siya sa Panginoon, siya po ay nag-worry. Ano nang gagawin ko sa mga blessings ko? Alam ko na. Itatago ko at aangkinin ko. So, nag-gets po ba natin yung kanyang mindset? That is the mindset of the man. Aangkinin ko, I will build greater barns, at aangkinin ko ang mga blessings na to, and later in my life, I will never, hindi na ako mag-worry, sabi niya. Hindi na ako mag-worry. Pero doon pa lang sa pagkatanggap niya, nag-worry na siya kasi wala siyang paglalagyan. And then, kung papansinin po natin in verse 19, ang sabi po niya dito, "Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry." Another one na kanya pong mindset is that ang gusto niyang isatisfy, not really his soul. It's actually his flesh na gusto niyang isatisfy. You eat, you drink, you be merry. So, iniisip niya yung soul niya, sa tingin niya masasatisfy siya sa pagkain, sa pag-inom, sa make merry. Pero sa totoo lang, it is his flesh that he wants to gratify. Dumating po ba tayo sa point na nag-iipon ka kasi gusto mong i-heal yung iyong yung inner child? Gusto kong i-try ito. Ayan. So mag-ingat po tayo sa atin pong pag-heal ng ating inner child. Ayan. So itong taong ito ay nagtrabaho siya para makakain, para makainom, at para magsaya. To gratify his flesh only. And another one in verse 17, patingin na po yung verse 17. 18. Ayan, sabi niya, I will do this. I will pull down my barns and I build greater. I will store my crops and my goods. Ano pong papansin natin dito? Sa verse na to. Palagi siyang, I will. My crops, my goods. Ayan. Parang very proud siya na meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Minsan dumarating din sa buhay natin yung minsan natin sinasadya, meron akong ganito, meron akong ganyan. And minsan na we forget, a very essential thing is that ang mga ito ay galing lang sa Panginoon. We forget the graces na binibigay sa atin ng Panginoon at sabi natin sa sarili mo, it is me. It is all me. And I thank myself for these things. My crops, my goods, my storehouse, I will store all my crops and my goods. So, nagkaroon po siya ng greed sa kanyang sarili.
sa kanyang puso na hindi niya napapansin. He want to store all of these things for himself. Wala pong nabanggit dito na ibibigay niya sa kanyang family, ibibigay niya, kung may family man siya, sa kanyang neighbor, sa kanyang mga kaibigan, or to whoever na pwede niyang pag-sharean ng kanyang blessings. So, the more we have, the more prone we are to greed and worry. Sabi po ng Bible sa atin, the more we have, the more prone we are to greed and worry. And the more we have, the more we want to add to it. Sino po dito ang may bank account? May bank account po ba lahat? Ayan. So may mga iniipon po tayo. May nag-open po ba ng bank account dito na dapat 10,000 lang ang laman? Ganon. May limit. Hindi na pwedeng dagdagan. So wala naman siguro. The more you have, the more you want to add to it. 20,000, more pa. 30,000, more pa. Again, hindi po masama ang mag-impok or mag-save. But I want you to see kung ano po yung ginawa kasi ng taong ito sa parable. Okay, now we proceed to verse 19. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Next, 20. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Again, he was given plenty and kept it to himself. He was given plenty to share, but too selfish to do so. So the treasures na kanya pong inimpok ay mapupunta sa wala because God required of him, of his soul, that very night. Tayo po ba ay nag-iipon ng mga ari-arian? I know that we desire also na magkaroon ng maraming ganito, ng pera, ng bahay, ng sasakyan. And sabi ng Panginoon, whose will those things be which you have provided? So maalala ko po, I just want to testify a little. Sa amin pong family, mula po nung namatay yung amin pong lola ay sa tingin ko mas naging magulo yung mga anak. Okay. So, it's a matter of maybe the inheritance na iniwan po. I know and I believe that my grandparents, nung sila po ay nag-iipon ng mga inheritance na ito, it is for the good of the children. Tayo man din po, sa mga magulang siguro, na nag-iipon for the good of your children. But they miss something very important. Through the years ng kanila pong buhay is that hindi po nila naasikaso ng maigi ang kanilang mga anak. Naturuan na ang mundo ay hindi tungkol lamang sa kayamanan. And wag sanang dumating sa punto ng buhay natin na soon ay tatanaw po tayo sa ating mga anak at makikita mong mas nasira pa sila dahil sa mga ari-arian na iniwan mo. Dahil sa mga pera, mas nag-aaway-away pa sila. Sa mga bahay, nasira pa yung bahay, yung mga lupa. Ayan. Sasabihin mo sa sarili mo, pinuurak lakuman am aminin. Para wala nang away, sunugin mo na lang lahat. Kaya, wag sanang dumating sa buhay natin yung ganon. Let us not put our comfort and happiness to the things na naiipon lang sa lupa. Okay? Next is that the treasures we leave behind, doon niya nilagay yung kanyang happiness. Okay? He put his happiness doon sa kanyang storehouse, doon sa kanyang mga ani. And he built his hopes doon sa kanyang ani dahil sabi niya, soon, hindi na ako maghihirap. I will put my hope in these things. He raised his expectations doon sa kanyang mga naipon. Now, sino ang magmamana ngayon ng mga bagay na yon? So, nung pinag-aaralan ko po ito, single kaya siya, yung taong ito.
Sino kayang pupuntahan ng mga inipon niya? Kasi wala naman pong binanggit na may pamilya siya. So, baka kukunin lang ng kapitbahay. Gusto po ba natin yon? Kukunin lang ng kapitbahay yung bahay mo. Pinuurak lang kuman. Baka yun po yung sabihin natin. So, kanino pupunta ang mga ito? Ikasisira ba nila? Ibe-bless ba nila? Will this bless your memory? Or will this curse your memory? At ang masaklap pa nito, sabi dito, God said to him, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided?" Darating po yung araw na tayo po ay kukunin na ni Lord. Ayan. Wala po nakakaalam kung kailan yung araw na yon. And during that time, our foolishness becomes apparent when the Lord requires our soul. Saka lang natin marirealize na tayo pala ay naging fool kapag tayo ay kukunin na ni Lord. Bakit? Kasi nagpakahirap tayong mag-ipon ng mga bagay na iiwan lang din pala natin. Nakalimutan nating mag-ipon ng mga bagay na dadatnan natin sa kabilang buhay. Ang dami mong naipon sa buhay na ito. Milyones. Daming lupa, ang daming sasakyan. Yung pala, hindi mo naisip, iiwan mo pala ito balang araw. Nakalimutan mong mag-ipon ng mga dadatnan mo sa heaven or sa kabilang buhay. Wala kang naipon ni singkong duling. At saka lang natin marirealize ito kapag kukunin na tayo ni Lord. So today, I want to admonish everyone, do not put your happiness, your hopes, your expectations doon po sa mga meron tayo dito sa lupa. Because these treasures, pwedeng maagaw, pwedeng manakaw, kinabukasan pwedeng mawala. Huwag nating ikasira yung pagkawala ng mga treasures na to. But we need to lay up treasures in heaven. Okay? So, that is the fault or that is the sin of the man in the parable. Naintindihan po ba natin? Amen. Next point is, do not worry. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, do not worry. At this time, ano yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng worry? Malapit na ba ang exam? May paparating ka bang deadline? Ayan. May mga ine-expect ka bang darating na mga big events? Manganak na ba yung iyong asawa? Ayan. So, tayo po ay punong-puno ng worry. At sabi ng Panginoon, do not worry. Basahin nga po natin ang verse 22 hanggang 32. Then he said to his disciples, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what will you eat, nor about the body that you will put on, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, you of little faith? And do not seek what you should eat and what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you." Okay, doon po muna tayo sa verse 31. So after telling the parable, siya po ay kinausap niya yung kanyang mga disciples. Sabi niya sa kanila, do not worry. Do not worry. So yung point number 1 po natin is the danger of covetousness kapag marami tayong mga, kapag tayo ay abundant. Okay, if we have plenty.
Kasi yun po yung kwento. So point number 1 is the dangers of being greedy kapag marami tayong mga ari-arian. Point number 2 naman is the dangers of covetousness kapag tayo ay kokonti lang yung ating ari-arian. When we have so little. Kasi ang kinausap niyo po dito is yung mga disciple niya. His disciples, iniwan po nila lahat yung kanilang mga trabaho, yung kanilang buhay para sumunod sa Panginoon. And so they have so little. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, do not worry. Do not worry because lahat po ng kailangan natin is ipro-provide ng Panginoon. Jesus tells them not to worry about anything. First, do not worry about your food, your drink. Ano naman kayang pagkain namin bukas? Saan kaya kami kukuha? About your clothing. Okay? Puro luma na lang yung aking damit. Saan kaya ako bibili? Saan kayo makukuha ng pambili ng damit? And Jesus wants to remind everyone, do not worry. Can you say, do not worry? Sabi mo sa katabi mo, do not worry. At sabi pa ng Panginoon, who among you sa pag-worry nakapag-add ng cubit to your stature? Or sabi niya doon, sino sa inyo ang nakapag-add ng height sa pag-worry? May tumangkad na ba sa pag-worry? May pumayat na ba sa pag-worry? O kasi na-stress siguro sa pag-worry. Sino na dito ang gumanda dahil sa pag-worry? Siguro kung ikinaganda ang pag-worry, meron dito ang pinakamaganda na kasi ang dami niyang worries, no? So, what Jesus is trying to say is that worrying does not accomplish anything. It does not change your situation. Bakit ka mag-worry? Wala naman palang benefit sa'yo ang pag-worry. And another one is, do not seek what you should eat or drink, nor have an anxious mind. Because this is what the unbelievers seek. Sino dito ang mga believers? Taas ang kamay. Believers. Ayan. We are believers. Believers of what, actually? Tanongin nga po yung sarili nyo, believers of what? Saan ba tayo naniniwala? We believe that there is a God. Amen? And we believe that He is a big God. Amen? And that He will provide. Minsan, kapag dumarating po yung point na sa buhay ko na Lord, natakot akong mawalan. Yung mga ganun yung mindset natin. Believer ba talaga ako? Christian ba talaga ako? What do I actually believe? Okay? Ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Okay? Ano bang pinagkaiba natin dun sa mga taong walang Diyos? Kung ito yung ating mindset. How are we different than unbelievers? Okay? So, believe that God is a big God that He can provide for us. Amen. And so, do not worry about what you should eat, what you should drink, nor have an anxious mind. But rather, sabi po dito, sa ano po yung kailangan nating isik? Verse 31. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Anong kailangan nating hanapin? Yung kingdom ng Panginoon. The presence of God. Before we proceed to point number 3, gusto ko mag-share ng konting testimony. Ayan, dito ko na siya ipapasok. Because lately, I've been in constant worry and constant anxiety dahil papalapit na po ang December at may mga commitments po akong kinumit during this time. So, I've been working for 9 years. Ayan, 9 years na. Magte-10 years na sa April. April 7. Ayan, kabisado pa yung first day of employment is April 7, 2014. So, magte-10 years na sa April. And originally, I am a teacher. Okay, so nagtuturo po ako ng college
students and high school students. At noon po akong high school at college, wala po akong pinangarap na maging isang teacher. Okay, sa isip-isip ko, ayaw kong maging teacher. Kaya ako nag-IT kasi ayaw kong mag-teacher, di ba? Nag-eduk sana ako kung gusto kong mag-teacher. So ayaw kong pumasok sa teaching. But right after my graduation, ako po ay nabigyan ng opportunity na makapagturo. So I was hired sa amin pong school, and niisip ko ngayon sa ano ko na ayaw kong magturo. Umabot ako ng 10 years, magte-10 years na doon. And during the course of that 9 years, I established a lot of relationship doon, the friends that I have sa aking mga colleagues. And there was also a season na nakapag-establish po kami ng cell grouping, Bible study. At dumating din po yung season na natapos yun. At even my teaching ay dumating din sa point na natapos din yun. At hindi na po ako nagtuturo ngayon at isa na akong sa admin works na lang ako, sa office. And habang pinag-aralan ko po itong topic na to, I've been constantly reminded not to worry. Because, first of all, sa amin pong school, salary is not high. So, alam ko marami sa atin ay ramdam po siguro that salary is not high. And what I want doon, or kung bakit ako nagstay is because of the comfort. The comfort is very high. Okay? So para po akong yung tao doon sa parable, he is very comfortable doon sa kanyang yaman. Okay? Bakit ko po nasabing comfort is very high? Sa school po kasi namin, meron kaming dormitory, and it's free. Ayan, it's free. Wala kang binabayaran na kuryente, tubig, wala. Libre lahat yon. Tapos naka-aircon pa kami. O, diba? So, libre yan lahat. So, the comfort is very good. So, isa yun sa mga pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon. My fault is that I put too much comfort in what I have. And I look not on God during those days, during those years. And dumating po yung time na nakilala ko ang 611. Ayan. So, 2016, nung ako po ay naging member ng 611, nag-absent ng ilang taon at bumalik, I think 2018, itong bumalik. Or 2017, November. Doon po kami na-baptize noon, nung November ng 2017. At mula po noon, ako na po ay ginamit ng Panginoon sa ministry, sa music, dito sa pulpit, and sa cell grouping. And I receive a calling to go full-time. Ayan. Dave, mag-full-time ka. So, aside from the pag-minister ng part-time, ay tinawag po ako ng Panginoon ng mag-full-time. Patagal na, pero in denial po kasi ako. Kaway-kaway mga in denial dyan. So, hindi ko po siya ina-entertain. So, nag-tender po ako ng resignation sa amin pong company, but para hindi mag-full-time. Para maghanap ng mas okay na trabaho, mas mataas na salary. And nakalipas ang 1 taon, hindi po napangyari yung resignation. So, nag-extend po ako. Medyo mahaba po yung testimony ko. Pero I'm sure may pupuntahan po ito. Antay lang kayo. Then, after 1 year, hindi po na-extend po siya. And then dumating na naman yung end of extension. Ayan. Dumating na naman ang end of contract. Ganun na naman po, na-extend na naman ng 1 taon. And then, since the calling I received, alam mo naman si Lord, pag siya ay tumawag, ay hindi ka tatantanan. So, nag-ring yung aking cellphone sa calling ng Panginoon. And there comes a time na, sige Lord, I will go full-time. So, magre-resign na talaga ako this August 31.
2023. So tapos na ulit yung August 31 at na-extend na naman siya hanggang December. And recently, ayan na naman, this week lang, last week, Thursday, at ayun, kinausap na naman ako ng aming boss, mag-extend ka pa ulit hanggang August ulit, 31, 2024. And nainis lang ako hindi ako nainis sa kanya, nainis ako sa sarili ko kasi, Dave, akala ko ba decided ka na? Yan. Dave, akala ko ba okay na? Nagkaroon na naman ako ng doubts, and aminin man at sa hindi, it is a greed. A greediness sa aking puso na, sige, okay pa siguro mag-extend, mag-ipon pa ng maraming pera, ayan, mag-ipon pa, magdagdag pa sa bank account. This is my mindset during those times. At nung napanood ko po yung teaching na to, talaga, I am rebuked by God na beware, it is indeed, kailangan natin makinig at beware of greediness and covetousness. Minsan inisip natin, it is harmless. Okay, bakit? Ano bang masama sa pag-iipon? Diba? Saan ko ba dadalhin yung mga ipon ko? Iniisip ko sa sarili ko. And ang masakit pa is that, paano kung sabi ni Lord, your soul is required. So, hindi ko nagawa yung pag-full time, and kukunin na pala ako ni Lord. So, I became greedy. And I was so worried na ako'y mawawalan pag ako'y nag-full time na. So, ito po yung mga pumipigil sa akin. The constant worry. And so, it is very timely sa akin. Sabi ko nga, personally, inangusap sa akin ang word ng Panginoon ngayon. And I know and I believe na marami po sa atin ngayon is napalalahanan din in the dangers of greediness and worry. And so, sabi ko sa Panginoon, nung kami nag-uusap, yes, I decided. So, it is done. It is done. So, yun yung usapan namin ni Lord. And the things that I cannot let go, I cannot give up is the comfort, yung comfort zone na tinatawag natin. So, ang hirap lumabas sa comfort na yun. And the greediness, kasi natatakot tayong mawalan. Can you ask your seatmate, natatakot ka bang mawalan? Wala naman daw mawawala, kaya okay lang. Okay, wag po tayong mag-worry. Let us not be anxious that these things ay mawawala sa atin. So in point number 3, sabi po dito, overcome covetousness, lay up treasures in heaven. Under this topic, under this point is that first, kailangan po nating we sit loose to this world. Basahin po natin ang verse 33. 32. Sorry. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give alms, provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Yung mga bagay na iniipon po natin sa lupa, ang gusto kong matutunan po natin na gustong iparating ng Panginoon is that wag po natin silang masyadong, wag nating ituon doon yung ating kaligayahan. Wag nating ituon doon yung ating mga expectations and hopes. We sit loose to this world. Learn to let go and give up. Learn to let go and give up. Sell your possessions, sabi po dito. So, anong ibig mong sabihin, Sir Dave? Ibibenta na namin lahat. So, hindi po yun yung ibig sabihin ng verse na to. Ayan. Wag po tayong extreme masyado. Okay? So, when sinabi, sell your possessions, the things that you don't need, ano ba yung mga bagay na pilit mo pa rin hinohold? Because of your greediness, the things that you don't need, the sources of your worries,
The things that hinders your relationship with Christ. Sabi po dito, why not give them up? Sell them and give to the poor. Give to the poor and needy, make donations, give to charity. Why not share your blessings kung yung blessings mo ay it costs you to worry? Okay? These are the things na kailangan po natin i-consider habang tayo po ay nabubuhay pa. Another one is set your hearts upon the kingdom of God. Store up good graces and good works. Desire more of God. Give glory to His name. Love your family. Love your spouse, your children, your friends. Teach them in the ways and knowledge of God. Build relationships, make disciples, share the gospel, and be a tree of life. Ito po yung mga tinutukoy ng Panginoon, the treasures, the money bags which does not grow old. A treasure in heaven that does not fail. These are the treasures that will never be exhausted, never be stolen, and never spoils. Because I believe that God will remember all of them. Darating po yung panahon na tayo po ay hindi malulungkot kapag kinuha na tayo ni Lord, kundi masaya tayo kasi alam nating nakapag-store tayo ng maraming treasures in heaven. Amen. So, praise God sa kanya pong word for today. At doon po natatapos yung aking teaching. Thank you. Praise God. Congratulations, Dave. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tinext po niya ako Wednesday or Thursday. Sabi ni Dave sa akin, Pastor, pinag-extend na naman ako. So, sinagot ko po siya. Sabi ko sa kanya, hehehe. Because, you know, I will not say to Dave na, oh, may pangako ka sa Panginoon. Kinakailangang meron kang pakikipag-usap sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Okay. The Word of God is very clear. Sa title pa lamang po ni Dave is Do Not Covet, Do Not Worry, Lay Up Treasures in Heaven, and Follow God. Napakahalaga po na maunawaan natin mga kapatid. Baka magkaroon tayo ng maling pagtanggap sa turo ngayong umaga, maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online. Pastor, masama ba ang pagyaman? Masama ba ang pagkakaroon ng maraming pera at kayamanan? Kapatid, kalooban ng Diyos na lahat tayo mapagpala, payamanin, sapagkat yan ang dahilan ng Panginoon why He created the heaven and the earth and everything therein, so that people will enjoy the life that God had given us. Can I hear amen? And in the Bible, meron pong sinasabi ang banal na kasulatan, God had given us the power to acquire wealth. Gusto ng Panginoon na tayong lahat mapagpala. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon. At ang pagkakaroon ng lahat ng bagay na meron tayo, sabi po ng Bible, hindi piranggot, kundi abundantly. Because God is a God of abundance. Can I hear amen? Kaya nga, kalooban ng Diyos na ang lahat na meron po tayo ay siksik, liglig at umaapaw. Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba doon? Bakit? Ano ang dahilan ng Panginoon? So that His name will be glorified through us. Hindi kailanman pinangarap ng Panginoon na lumikha ng tao pagkatapos ay pahirapan niya sa mundong ibabaw. Hindi yata ganun kalabo kausap ang Diyos
na ginawa, pagkatapos niyang ginawa ang tao, nilagay sa lupa para gutumin, pahirapan, at puno ng puro sakripisyo ang buhay. That's not the will of God. Kaya nga po, ang nais ng Diyos, tayong lahat mapagpala. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos? Mapagpala ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon? Ang yumaman ka. Amen? Nung araw, may mga kwentuhan, kapag ka ikaw daw ay kumain at ang ulam mo ay sardinas, mayaman na. Pero biglang nagbago, di po ba? Sa isip po ng mga bata ngayon, kapag sila ay nakakain ng chicken, sa kanila ay kayamanan na po yon. May kausap pa rin po ba ako? Kapag may Jollibee ka, kapag meron kang fried chicken, ang feeling po ng maraming mga bata, mayaman na sila. Oh. Pero tingnan niyo po ito. Nung tumanda na at may diabetes at marami na pong problema, bumalik po tayo, kinakailangan mong kumain ng gulay. Alam mo ko bakit? Kasi mayaman ka na. Mayaman ka na sa sakit, na wala ka nang magawa sa buhay mo, na ang tanging panalangin mo na lamang araw-araw, i-extend nawa ng Panginoon ang buhay mo. Anong nangyari sa yaman na meron ka? Kapatid, inuulit ko, hindi madamot ang Panginoon. Hindi po kailanman inisip ng Diyos ang pahirapan ang tao. That's not His perfect will. But the devil's mission, John 10:10 says, but to kill, to steal, and to destroy. Yan ang gusto ng demonyo. Yan ang mission ng kaaway kung bakit siya ho ay napunta sa lupa ang sirain ang buhay po ng tao. Ang pagyaman ay mabuti. Ang kayamanan ay hindi po masama. Ang pera ay hindi po masama. But the Word of God says, but the love of money is the root of all evil. Kaya hindi po pwedeng, hindi ka magtrabaho, kailangan mong kumita, kailangan mong yumaman. Kinakailangan mong mapagpala sapagkat kaya po tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng isip, binigyan po ng lahat na meron po tayo. It is because God wants you to prosper and God wants you to become successful. Yan ang nais ng Panginoon. But in this text, makita po natin, in the book of Luke chapter 12, ang lalaki ay pinayaman nga ng Panginoon. Yumaman siya. Kilala nga niya si Jesus eh. Namali nga lamang ang kanyang pangintindi sa kanyang pagyaman. Nakalimutan niya yung position po niya sa buhay. Isipin mo, pati yung hindi kanya ay gusto pa niyang kunin. So hindi po masama ang pagyaman. Pero yung hindi ka na kontento, na pati ang pag-aari dapat ng iba ay gusto mo pang kunin, yun ho ang masama. Yan ho ang ayaw ng Panginoon. Yung mayaman ka na nga, but because of that covetousness in the heart of man, dun napasama ang pagyaman ng tao. Sabihin nga po natin, covetousness. Yung hindi sa'yo pero gusto mo pang kunin. Alam mo bang merong mga bagay na nasa iyo na hindi naman dapat sa'yo?
na dapat mo sanang ibigay? Mamaya makikita ho nating mabuti. Bakit nagkaganon ng tao? Dahil sa pag-aalala niya baka maubos ang kayamanan, mawawalan siya. Natatakot ho tayo mawalan. Natatakot po tayong maghirap. Lalong-lalo na tayo na sanay sa hirap. Kapag tayo po'y nakatikim ng konting pag-angat, takot na ho tayong mawalan. Yumaman yung tao. Problema niya, saan ko dadalhin ang aking kayamanan? Nakakatuwa yung sabi ni Dave kanina. Ang sarap siguro sa feeling, yung problema mo na marami kang pera. May namang problema po ba sa inyo dyan? Siyempre, walang gustong umamin, di ba? Pero alam niyo, may mga yumaman, pero ang ang tawag ng Panginoon sa kanila, mga baliw, mga mangmang, hindi alam kung ano po ang dapat. Kaya nga po sabi ng Mark, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong mapapala ng tao, mapasayo na lahat ng yaman ng mundo, mawawala naman ang kaluluwa mo? Now kapatid, doon po sa verse 20, pwede po ba natin ipakita sandali? Chapter 12, verse 20. Can we read it aloud? But God said to him, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided?" Kanino mapupunta yung mga pinundar mo? Saan? Saan mapupunta? Kanino mapupunta? Lord, akala ko ba ang kalooban mo na ako yumaman? Pero bakit? At the end, sasabihin mong, hindi ko pala ma-enjoy. Alam niyo po ba, ang pagyaman mo, kalooban ng Panginoon. Pero, yung decision sa pag-manage ng kayamanan na meron ka, ikaw na ang magdedesisyon doon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, sana huwag mo na lang akong binless. Sana hindi mo na lang ako pinagpala. Sana wala na lang akong harvest. Hindi. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng maraming mga bagay sa mundong ito. Pero tungkulin mo, alamin sa katotohanan ng salita ng Panginoon, ano ang mga dapat mong gagawin. Kaya nga may pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Kaya nga may preaching of the word. Kaya nga meron tayong devotion every day. Kaya nga meron tayong personal Bible study. Why? Because God wants us to prosper on material things, pero kalooban din ng Diyos na lumago ang ating kaisipan sa lahat ng bagay tungkol sa salita ng Panginoon. Are you with me? Kaya nga po, hindi po pwedeng hindi ka mag-aral ng salita ng Diyos. Kung gaano ka kasipag magtrabaho para ikaw ay yumaman at ma-provide ang lahat ng pangangailangan mo, alam mo, pangangailangan mo yon sa laman. Pero trabahuin mo din ang mag-aral ng salita ng Diyos to feed your soul. Are you with me? Trabahuin din natin na mag-mature tayo in the Spirit para sa ganon, alam mo kung paano mo i-manage ang lahat ng yaman na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo materially. Hosea chapter 4 verse 6 says, people perish because of lack of knowledge. Marami pong pinayaman ng Panginoon.
Ang problema lang, hindi po nakabili ng common sense. May kausap pa rin po ba ako? Madali kumita ng pera, madali mag-acquire ng kayamanan. Pero yun, nakakalungkot, yung lumaki ang bulsa mo na hindi po lumaki ang utak mo, may problema ka. Tama po ba? Can I hear amen? At yan ang problema ng marami pong mga tao. Mabuti na lang, may mga nagtuturo ng financial management. Yeah. Makinig po tayo sa kanila. Kaysa puro Coco Martin ang panoorin ho natin, manood naman tayo nung pong mga nagtuturo kahit online, nung nakapagpapataba ng utak natin. Naunawaan pa ba natin? Minsan ho kasi sa Kristiyano, masyado ho natin praise the Lord. Ayaw ho nating i-feed yung isip natin. That even the Word of God, minsan kinatatabaran natin, okay na yung Sunday service. But I'm warning you, brothers and sisters. The Word of God, nung nag-umpisa po tayo ng 2023, that the year 2023 is the year of ascending. Can I hear amen? At tayo pong lahat, pinagpala ng Panginoon, binless ng Panginoon. Napansin po ba natin? Yung hindi pa po nakahabol, huwag ho yung maglala. October pa lang. Meron pang 2 buwan na po pwede po tayong humabol sa pangako ng Panginoon. Bakit? Ang pangako po ng Panginoon, tutuparin at tutuparin po niya. So sabi mo nga sa katabi mo, may 2 buwan ka pa. Are we all excited? Kaya kung ako sa inyo, babantayan yung mabuti ang mga bagay na pinag-aaralan po natin sa church. Babantayan po natin mabuti how the Spirit is moving in our lives. And now we're talking about all these things. Because I believe, pagkatapos po ng Ascending 2023, by 2024, greater blessing and greater glory ang ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Paano kung hindi ka ready? Can I hear amen? Paano kung hindi ka aware sa mga bagay na pinag-uusapan? Church, listen. Hindi ho nagbibiro ang Panginoon kapag siya po'y nagbigay ng salita sa atin, personally or as a church, meron po siyang gagawin. And so, sabi pa ng Bible, wag ho tayong maging mangmang. Wag ho tayong maging fool. Pagkatapos pong na-acquire ng lalaki ang kayamanan niya, sabi po na, wala siyang ibang inisip kundi, paano ko gagawin ang mga bagay na ito, ang akin na ito, paano ko ma-maintain ito, you know. And so God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Kailan naging fool? Bakit naging fool? Bakit kaya siya naging mangmang? Samantalang full of wisdom siya. Kaya nga siya nagkaroon ng maraming kayamanan dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Pero nung siya po'y lumapit sa Panginoon, ang tingin ng Diyos sa kanya, you are fool. Alam niyo kung bakit? Verse 21. Can we read it aloud? Verse 21. So is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God. Sa NIV, ang kanya pong binanggit, this is how it will be with whoever store things for themselves but is not rich toward God.
Ganyan ang mga tao na nag-iimbak ng kayamanan para lamang sa kanilang mga sarili at hindi po nag-iimbak ng kayamanan para sa Diyos. Tatandaan mo nating mabuti. Kapatid, kaibigan, lahat ng meron po tayo nang galing sa Panginoon. Can I hear amen? Ang talino natin, ang lakas natin, ang buhay natin, ang lahat ng kung ano man ang meron tayo, galing po sa Diyos yan. Ipinanganak po tayong hubad, wala ho tayong dala, at pagdating ng panahon na tayo po'y mamamatay, ang katotohanan ng pagiging tayo ay malalantad at maiintindihan pa rin natin. Uuwi tayo sa Diyos na wala po tayong madadala. Yung iba po, pinapadala yung bag ni nanay na namatay, diba? Yung kanyang mga damit, may mga alahas na pinapadala. Pero sa totoo, kapatid, pag namatay yung isang member ng family at gagamitin yung nicho, pagbukas po ng nicho, yun pong mga kayamanan, yun pong mga alahas, ay nandun pa rin. Naunawa natin? Kung hindi po ninakaw nung taga-sementeryo. Nagpapatunay, wala po tayong madadala. Naunawaan po ba natin? Sabi mo nga sa kapatid mo, wala kang madadala pag-uwi mo sa langit. So this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Can I hear amen? Ngayon, 2023 is a year of ascending. 2024, ano ho ina-expect natin? The more that we will ascend. Sabi mo nga sa katabi mo, yayaman ka pa next year. Ilan ang naniniwala? Taas ang kamay. Oh, yung ayaw, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, gusto namin. Pero alam nyo, napakahalaga na maunawaan natin ito. Araw-araw, binabangon ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng lakas. Binibigyan ka ng kalusugan. Binibigyan ka ng wisdom. Para ka, pagpalain ng Panginoon. Amen? Pero dapat alam mo lang kung paano mo i-manage ang lahat na meron po tayo. Yan, pwede ba? Ganda ho kasi ito, mukhang mayaman eh. Some illustrations. Kunwari siya si Lord. Siya yung source kung bakit ako siya yung dahilan kung bakit may buhay ako. Kung bakit meron akong lakas. Kung bakit meron akong wisdom. Alam na alam ko, kung wala siya, wala po akong magagawa. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya nga, every day, lalapit ako sa Panginoon, Lord, you know what I need. And the Word of God says, I will supply your needs according to my riches in my own glory. Can I hear amen? God knows our needs. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. Kaya nga araw-araw lalapit ka sa Panginoon, pagbangon mo sa mga, Lord, you know my needs. Alam mo yung kailangan ko, Panginoon. And I declare, you are my Jehovah Jireh, my provider. Lord, you are my healer. Give me strength and power para magawa ko yung gagawin ko sa araw na ito. Alam mo yung Diyos? Sabi ng Panginoon po sa Bible po kasi, sabi niya, ask whatever you need, and it will be given. Lord, you know my needs. Can you give me?
Hindi madamot ang Diyos, ha? Ganun. God exactly knows what I need. Lord, magkano to? Bilangin nga natin. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Pagtaligod po natin sa Panginoon, at nandun na ho tayo, nag-compute na po tayo ng kung magkano ang kailangan natin. At madalas, ang tao pag nag-compute ganito, ang gusto niyang gastusin, 20,000. Na kahit yung hindi mo kailangan, gusto mo nang bilhin. Ang tawag ho doon, covetousness. Do you get my point? Umaandar pa naman yung cellphone mo, pero dahil nakita mo, yung kaibigan mo, maganda cellphone, gusto mo din. Hello, may kausap pa rin po ba ako? Lord, deserve ko naman yun, Lord eh. Pero si Lord, nakatanaw, nakatingin sa akin. Ano dapat kong gawin? Alam mo? Lord, bago po ako gumastos, magpupuri ako sa iyo eh. Meron akong dapat? Ano? Para kay Lord to eh. Lord, ibibigay ko sa iyo. Nagbigay po ba ako sa Panginoon? Nagbigay na po ba ako sa Panginoon? Hindi pa ako nagbigay. Isinoli ko lamang ang tithe sapagat ang tithe ay para sa Kanya. Naunawaan po ba natin? Magkano meron ako? Ito po yung akin. Yung 9, yun yung akin. Sabi mo nga sa katabi mo, yung 9, yun yung kay pastor. Are you with me? Pero kinakailangan kong magbigay sa Panginoon. Yung tithe po kasi ay pagsasoli lamang. Kinakailangan kong magbigay. Nagbigay po ako. Ang pagbibigay po na yon, that is my offering sa Panginoon. Amen? So sabi ng Panginoon, oh, ang galing mo mag-offer. Pero alam mo, nung nagbigay pa ako sa Kanya, that is what we call cheerful giving. Na hindi ko na inisip kung magkano ang naiwan sa akin, sapagkat higit kung dapat papurihan ang Panginoon na pinanggalingan ng lahat ng aking resources. Can I hear amen? But I need to understand the heart of my God. I need to understand the mind of my God. Kaya nga sinasabi, that the mind of Christ ay kinakailangan yun yung isip ko. Ramdam ko sa Panginoon, meron siyang compassion sa mga lost soul. Meron siyang compassion sa mga suffering souls. Can I hear amen? And I have a local church
Merong vision ang church na dapat mapangyari sapagkat yun yung ibinigay ng Panginoon sa kanyang church. Like for example, what? Ang daming nare-recruit ng mga communist na mga kabataan ngayon. Maraming mga kabataan ngayon nasisira ang buhay dahil sa drug addiction, sa premarital sex. Ang daming mga problema. Do you get the point? Pero merong isang Dave, nagdadalawang isip, magfu-full time ba siya o hindi? Magfu-full time ba siya o hindi? But I am very busy in the marketplace that I cannot go preach the word, do the ministry. So ano ang pwede kong gawin? Ito po yung pledge na tinatawag. Dave, mag-full time ka lang. Sagot ko na ang McDonald's mo once a month. Kala mo, ha? Dave, mag-full time ka lang. Total, binebless naman ako ng Lord sa marketplace. I will help the church of how much allowance na po pwede na maibigay sa'yo. Ang tawag po doon ay pledge. Do you get my point? Total, hindi mo naman magawa yung ministry in the field, nandun ka, so alam mo po bang ibig sabihin nun? You are busy in the marketplace, acquiring more wealth, pero dahil hindi mo magawa yung ministry, nung nagbigay ka sa missionary work, kapatid, pagdating sa langit, may mga kabataan na naligtas, lalapit sa'yo, at sasabihin nila, thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Dahil doon po sa langit, meron pong screen isang araw, ipapakita ng Panginoon kung gaano naging katapat ang lahat ng nagbigay. Higit sa lahat ng mga pinagpala ng Panginoon, sila, yung sinasabi ng verse 21, na yung yaman po nila, yaman toward sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Ngayon, ayusin nga po natin ang isip natin sa pagyaman natin. Sinasabi ko po sa inyo, God had given us and will give us the power to acquire wealth. Pero, huwag kang magpayaman para lamang sa sarili mo. Tatandaan mong mabuti. Hindi tatanungin ng Diyos kung saan ka nagpunta nung ikaw ay nabubuhay pa. Si Claire, madalas sinasabi niya sa akin, Dad, gusto ko rin pumunta doon. Gusto ko rin pumunta dyan. Pero madalas ko sinasabi din sa kanya, may mga bagay na dapat paglagayan tayo ng pera natin. Kapag meron na tayong sobra-sobra, palagay ko, dadalhin tayo dyan. Nasasaktan po ako, madalas sinasabi nitong mga babaeng ito. Nagpalit na tayo ng sasakyan, Dad. Hindi pa tayo nakapunta ng Baguio. Sabi ko sa kanila, ano unahin natin? Yung Baguio ba? O yung mission natin? Yung pagliligtas ng mga tao? Pero alam nyo kapatid, natutuwa akong isang araw, doon po sa langit, may mga kaluluwa na magsasabi, thank you for giving to the Lord. We're so glad that you gave. Naligtas sila dahil may mga taong pinayaman ng Panginoon sa mundong ibabaw. Hindi po naging madamot. Nagbalik sila sa Diyos. Nagbigay sila sa gawain ng Panginoon. At alam nyo ho, kapatid, ang lahat ng gumagawa niyan, kailanman hindi po malilimutan ng Panginoon. Can I hear amen? So magkano meron ako? Bakit 6 na lang?
Okay. Alam mo, lalapit ako ulit sa Panginoon. Lord, you know my needs. Can I hear amen? You know my needs. Alam mo, sasabihin ng Panginoon sa akin, alam mo, nakita ko kung paano ka tumulong. Need mo pala yon? Kapag ginawa mong need, ang need ng iba, the more the Lord will bless us so that God will give us more. Magiging avenue po tayo ng blessing para po mas lalo tayong pagpalain. Can I hear amen? Alam mo kasi, kapag nag-pray po itong si Dave, Lord, maraming salamat. Kapag nasa field na po siya, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Edna Tamayo, sa buhay ni ganito, Panginoon, na dahil sa kanila, nakakain ako sa mission field, na bless po ako. Alam mo yan, narinig ng Lord sa langit yan. May nagpasalamat sa Panginoon dahil sa magandang ginawa mo. Alam mo ba doon sa langit, sa Book of Record, ang Edna Tamayo, ang daming mga nakalista ng dahil sa panalangin, Thanksgiving prayer ni Dave. Naintindihan na ba natin? Ito nga lang ho tanong, sa palagay niyo, ilan kaya ang nanalangin na tao na nabanggit ang pangalan mo? Pero alam mo kapatid, pangarapin po natin ito. This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Kaya po, ang Bible ay nag-advise doon po sa verse 32. Pwede po natin i-flash ang dali. 32. Can we read it aloud? Do not be afraid, little flocks, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Can we read it again? Do not be afraid, little flock, for your Father had pleased to give you the kingdom. Kapatid, huwag ka maglala. Alam mo tingin ng Panginoon sa akin? Sa atin, little flock. Huwag daw ho tayong mag-alala kasi ang sabi po ng Panginoon, for your Father had been pleased to give you the kingdom. Sabihin nga po natin, kingdom. Can we say it again? Kingdom. 6,000 lang to. Ang naiwan sa akin, madalas nangangatog na po tuhod natin. Lord, darating yung kuryente, darating yung maniningil ng ganito, ganyan. Pero alam mo kapatid, ang nais ipagkaloob ng Panginoon sa iyo, kingdom. Alam niyo po yung kingdom? Ang buong mundo ay nais ibigay ng Panginoon sa iyo. Huwag kang mangarap ng chocolate. Dahil ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, chocolate factory. Can I hear amen? Can I hear amen? Now, are you all excited for the kingdom of God? God will give you the kingdom. Now, verse 33. Now, I want you to read it loud. Sell your possessions. Where, verse 34, where your treasure is, there your heart will be also.
Pastor, ano bang ibig sabihin niyan? Ibenta ko na bahay ko? The believers in the book of Acts, ganyan ang kanilang ginawa. But I don't advise you to do it. Kasi alam ko, pinaghirapan mo yung bahay mo. Kailangan mo yan. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, ang lahat ng yaman na meron po tayo sa lupa, panlupa lamang po lahat yan. Habang may nakakain tayo, habang meron tayong naidaramit, habang meron pa tayong bubong na masisilungan, okay na yan. Tatandaan po natin, ang dami pang mga kaluluwa na nais ng Panginoon na iligtas. Paano sila maliligtas? Kung wala namang magsasabi ng salita ng Diyos sa kanila. Paano nila maririnig ang salita ng Diyos kung walang magpapadala ng mga tagapagturo sa kanila? Paano merong maipapadala kung wala naman tayong pampadala? Kapatid, kaibigan, this is the calling of our Lord sa ating lahat. Can I hear amen? I pray that the Word of God na natanggap po natin ngayon, kay Miriam po ito, nawa ay magdala po o nagdala po sa atin ng mas maliwanag na kaalaman kung bakit tayo pinagyayaman ng Panginoon at pinagpapala ng Diyos sa mga panahon natin ngayon. Can I hear amen? Can I hear amen? Kapatid, minsan lang ho tayo mabuhay sa mundong ibabaw. Kapag hindi ho natin nagawa ang kalooban ng Panginoon, the perfect will of God in our lives, isang araw, lahat ho tayo ay haharap sa Kanya. Sa pagharap po natin sa Kanya, marami po siyang tatanungin sa atin. Paano tayo naglingkod? Anong ginawa natin habang tayo ay nasa mundong ibabaw? Pagkatapos po ng buhay sa mundong ito, tayong lahat ay haharap. Meron pong bubuksan na mga aklat. Ang unang aklat ay aklat kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga naligtas. Ang pangalawang aklat na bubuksan are the book of records. Doon ho nakasaad ang lahat ng mga ginawa ng tao, mabuti man o masama. Sa pamamagitan po ng mga aklat na yan, yan ang gagamitin ng Panginoon kung paano po tayo bibigyan ng crown of glory. Nung tayo po ay nabubuhay, anong ginawa natin? Kapatid, it is God's perfect will that we will have life, blessing, favor, and grace abundantly. Pero ang lahat ng ito, gamitin po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Can I hear amen? Shall we all rise? Can we sing this song? Hallelujah. God, we come before you today. Lord, search our hearts. This is our very desire. Ang mabuhay kami, Panginoon, sa gitna ng kalooban mo. Ang mabuhay kami, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas. Ang mabuhay kami, Panginoon, na ang tanging kalooban mo ang aming gagawin. Ama, sa araw po na ito, itanaw mo ang iyong paningin sa lugar na ito, O Diyos. Hayaan mo, Ama, na kaming lahat mabuhay ayon sa iyong kalooban. Lord, move in this place in your own very special way.
Bring us your liberty. Can we just lift our hands? Sing it to God. Come, Holy Spirit, move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven. Oh, fresh living water. Bring us your liberty. Your liberty. Can we sing it again? Make it very personal. Oh, come, Holy Spirit, move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Living water. Bring us your liberty. Come on, sing it again. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Bring us your liberty. Come on, sing it with faith. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Bring us your lead. For the very last time now. Oh, fill us with your Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Bring us your liberty. Only the musical instruments. I want you to lift your hands now. Lord, we receive your word today. Oh God, we believe you created the heaven and the earth and everything therein before you created man. Because it is your perfect will, Lord, that people will enjoy the very creation, oh God, that you have made. And God, you even given us the power to become rulers of this creation. And you have given us even the power and the authority so that we can rule. And this is the very anointing, O God, na ipinagkaloob mo sa church. And Lord, we also believe in the very word that you have said, that you have given us even the power and the authority to acquire wealth. For it is your perfect will, O God, that your people be blessed. Today, Lord, you can see every hand's lifted up to you. Lord, we claim for your word. Give your people power to acquire wealth.
It is your word, Lord. It is your word. And we also stand, oh God, in the very word that you have said. That whatever we ask in the name of Jesus, you will give it for the glory of the Father. Now, Lord, you know the needs of your people. Lord, I pray, touch every hands. Give them the anointing, give them the power. That, Lord, whatever they touch shall be blessed. Lord, maging ang lahat ng nanonood sa gawain nito, Panginoon, sa kanila pong mga tahanan. May you bless, O Lord, their career. May you bless their work. May you bless their profession. And Lord, kaming lahat na nandito ngayon, God, we claim for your word that truly, Jesus, it is the very reason why you died in the cross. Ang palayain kami, hindi lamang sa mga kasalanan namin, hindi lamang kami pagalingin, Panginoon, sa mga sakit karamdaman namin, kundi, Panginoon, ang pagpalain kami sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. And Lord God, it is your finished work in the cross that even, Lord, ang kahirapan ay winakasan mo na, Panginoon. For you became poor in the cross so that people, your people, will become rich. And Lord God, I claim today in the name of Jesus, let this revelation, oh God, move and be received by your people. Lord God, I'm sending that word upon every heart, upon every soul, that Jesus, you died in the cross so that people will be saved, so that people will experience, oh God, that greatness, Panginoon, na ginawa mo. Maraming salamat, Ama. At ang aking dalangin sa araw po na ito, may we be found faithful before your sight. That even in the very wealth that you have given us now, even on the very wealth that you will be giving to your people, Lord, may we learn to give what is best to you. At kaming lahat, Panginoon, may we learn, Panginoon, na maglagay, mag-imbok ng kayamanan sa langit. Sapagat ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, hindi mawawala sa amin. So, Lord, today, Lord, I pray in the name of Jesus. Bless your people now. Bless your people. Let there be healing, oh God, in their body, soul, and spirit. So that, Lord God, in their daily work, oh God, magawa nila ang lahat ng kanilang tungkulin. So that everyone, oh God, they will become providers for their family. And that, Lord, kaming lahat, we can be a blessing, especially, Lord, in your kingdom. Panginoon, salamat po. Come on, everyone, I want you to lift your hands as high as you can. Sabihin mo sa Panginoon, ang lahat ng pangarap mo, lahat ng nais mong gawin. Nakikinig ang Panginoon ngayon. Kung hindi ka pa naging tapat sa iyong pagbibigay, I want you to ask God for forgiveness. Kung ikaw naman ay nagbibigay and gusto mo magbigay pa sa Panginoon, I want you to pray to God that ask for more. Ask for the wisdom. Ask for the blessing. Ask for more grace. In the name of Jesus, Lord, touch your people now. Bless every heart. Bless every heart. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 I pray. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Hallelujah, hallelujah. Oh, come, Holy Spirit, move in your people. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven
very last time now. Yes, come Holy Spirit, come Holy Spirit, Move, moving oh move Holy your Spirit. Draw us to Jesus, His glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Bring us your liberty. Lord, this is our prayer today. Come, Holy Spirit. Move among your people. Oh Jesus, come. Come into our lives. Come into our homes, Lord. And I pray, oh God, I pray, come even to the marketplace. Come even to the very land that your people are tilling. Come, Lord, come. And Lord, let your glory be revealed to your people now. I pray, Lord God, even for those watching online, let your glory be upon them in the name of Jesus. And Lord, open the floodgates of heaven and rain down from heaven, Lord, that fresh living water, so that your people will experience liberty. God, this is our prayer. Come, Holy Spirit, move in your people. Draw us, Jesus, and your glory to see. Rain down from heaven, fresh living water. Bring us your liberty. Today, maging kayo online, I want you to sing this song for the last time. Come, Holy Spirit, move in your people. Draw us to Jesus. His glory to see. Rain down from heaven. Fresh living water. Bring us your liberty. Lord, thank you for that Holy Spirit. Thank you, Lord, even for that living water. Thank you for being with us. Thank you, Lord God, even for the very fresh word. Thank you for the life of your preacher. And we pray today, Lord, maging sa aming pag-alis sa lugar po na ito, lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, tanggap namin, Panginoon, ng may pasasalamat. At sa amin pong pag-uwi, ingatan mo kami hanggang sa kami makarating, Panginoon, sa aming mga pansamantalang hagdanan. Ingatan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang lahat ng kanilang mga pamilya, ang kanilang buong tahanan. And remember, Lord, even their families, wherever they are, wherever even they are abroad, you're not limited by distance at even time. Bless them also in the name of Jesus. And Lord, today, wala po kaming ibang gawin but to thank you and to bring you back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. May the Lord bless you at magkita-kita po tayo next Sunday.